10K yung renta. So, 30K yung kailangan kong ibigay. Saktong pera ko lang, 30K. So, paano na yung mga construction, di ba? Kasi syempre, gagastos ka pa rin talaga. Like signage, lagay ng bulaklak. Pinakausapan ko talaga landlord. Sabi ko, pwede po bang 20K muna ibibigay ko ngayon? Tapos, sa next month na lang yung 10K. Ay, buti pumayag siya. That's what I did to be here. I wasn't ready. I was so scared. I had no idea if this would work. That 30,000 was everything I had to my name. And I decided to bet all of it on one dream. Fast forward 1 year later, I'm really glad I did that. I still don't know everything about running a physical store, but I know so much more than the girl in that video. So today, I'm opening my books and sharing the real numbers behind starting my physical store in the Philippines, how much I actually spend, how to know if you're financially ready, what expenses were 100% worth it, what would I have done differently, and the lessons nobody told me before I opened my shop. Hello! Our topic for today is how much it really costs to open a physical store in the Philippines. Specifically, Bagong Silang, Caloocan City because yun yung address ko ngayon. We all know naman na kada city and or provinces, iba-iba yung rate. So, specifically in this video, yun yung address ko, Bagong Silang. Who am I and my business? Why am I doing this? Okay. I'm a crafter with a physical store. That's why I'm discussing this. And actually, nakadalawang physical store ako within this year. Yan. So, medyo may additional information ako to share. Kumbaga, nako-compare ko yung different location like yung nasa main road talaga and then semi-main road. So, yung main road is yung dun sa, malapit lang naman din dito actually, Bagong Silang pa rin. Pero talagang daanan talaga ng jeep. Pikit ka, tas didilat ka ulit, puro sasakyan yung makikita mo. But in this location, medyo konti lang kasi hindi siya ganoon ka main road. Why did I do that? Bakit ako lumipat? Noong umpisa, since yun yung parang aim ko na talagang matao, kasi para madaming bibili, ganyan. Talagang totoo yun. Ang dami talagang bumibili. Kaso, na-realize ko na hindi pala siya perfect din sa kind of business na meron ako kasi handmade, so matagal gawin. And ang nangyari is, naubos na yung products, wala na akong ma-display, wala na akong mapakita sa mga nag-walk-ins. So sayang, kasi nga, hindi rent yung kalaban natin. It's vacancy. Doon ako natatalo. Kaya nang hinayang ako. Plus, I'm also doing content creation. So, kailangan ko na medyo quieter yung location. So, how much it really cost? Number one, rent. Yan yung unang-una natin. So, doon sa main road na location ko, ang renta doon ay 10K per month. Which is good for fast, readily made products, nga, as I've said. Dahil sobrang daming tao talaga dumadaan. If yung product mo is very, ready na agad, so perfect kayo doon. Or like, pati coffee shop, pwede kayo doon, ganyan-ganyan. But, in my case, I preferred yung semi-main road. Which is ito, 7.5 per month. Good for slow production, chill vibes, quieter, and perfect for my social media content creation. Mas madami yung taong dumadaan dito kasi sasakyan. So which is plus for me kasi nga hindi naman specifically yung sasakyan yung customer ko, 'di ba? Tao yung customer ko. So perfect din. So, yung mga dumadaan ganyan. So pag naglalakad sila, makikita nila yung products ko, yung store ko. So it's a win for me pa rin. And number 2, utilities. Yan yung electricity tsaka water. Sa electricity, 360 per month. Sa water ko, 197 per month. Ito average na to. So maunti lang kasi hindi naman ako dito talagang naliligo, nakatira 24/7. So umuwi pa rin ako ng gabi kasi ang goal ko, itong physical store ko is talagang maging workstation, studio, ganyan. Para din productive ako. Alam mo yun, pag nandito na ako sa store, focus ako na, talagang kailangan ko mag-work. Kahit na tinatamad ako, hindi kailangan ko mag-work kasi ito yung schedule ko ngayon eh. Diba? Tapos pag nasa bahay naman ako, hindi na ako mag-work kasi rest time na yun. Okay? Ganun. And then number 3, transportation. Going to store and going to home. Deliveries, kasi may mga coffee partners ako. So, coffee restock. Ayan, ito yun. March 2026, 7:29 yung akin. April 2026, 8:20.
May 2026, 1514. So, nung May, masyadong malaki yung nangyari kasi malaki yung nagastos kasi ito yung time na meron ata akong 5 o 6 na coffee shop na na-add. So, alis-alis, and then, minsan pa, Grab pa yung ginagamit ko kasi talagang, pero worth it naman yung Grab kasi 2 coffee shop yung na-set upan ko. So, yan. And then, food, number 4, yan dyan yung lunch, merienda, sometimes dinner pa kasi minsan nag-overtime ako kapag may mga customized order. So, eto, March 2026, 3,052. April 2026, 3,350. May 2026, 2,183. But ngayong June, since eto nga, diba, na-backtrack ko to, sabi ko, ang dami ko pala nagagastos sa food. So, dapat magtipid na talaga. Kaya yan, ginugol ko na as in less than 100 dapat yung magastos ko buong araw. Pero ito naman kasi, parang mag-fall under na din to sa salary ko kasi minsan nag-Jollibee ako, ganyan. I mean, yung parang hindi na siya business related decision, pero wala lang, parang gusto ko lang, treat myself, para yun. So, if kayo, gusto niyo talagang specific pang business lang, pwede kayong batch na ng grocery para talagang budgeted na siya. Okay, number 5, internet. March 2026, 335. April, 449. May 2026, 449 ulit. Number 6, nandito yung materials, equipments, business requirements. So, hindi ko na i-discuss yung materials and equipment kasi yung nangyari naman na nag-open ako, meron na akong inventory nun. So, hindi na ako masyadong bumili ng bagong set ng materials. Tapos, equipment, kung ano yung meron ako, yun na yun. Wala mo na ako masyadong binili. Plus, iba-iba naman din sa business, di ba? Iba-iba yung materials natin, iba-iba yung equipment natin. So, yan. Dito na tayo sa business requirements kasi ito yung may talagang specific numbers. So, ito, business requirements, ito yung mga kailangan natin kapag nag-open tayo ng physical store. Number 1, pag may pwesto ko na talaga, kailangan mo nung barangay clearance or mayor's permit. Minsan, kapag malaki na talaga yung business mo, required ka na mag-mayor's permit. Pero sa akin, since maliit pa lang naman yung store ko, pinakiusapan ko na lang yung barangay clearance na lang muna ako. Kasi, mayor's permit, 5K na kasi yun. Diba, ang mahal, parang ang laking, di ko alam kung taon-taon ba yung kinukuha. So, parang isipin mo, magbabayad ka ng ganun every year. Barangay clearance, medyo mura-mura lang. Ang nagastos ko nun sa barangay clearance ay 2,082, which is, ina-apply yun kada start ng taon, ha? So, ibig sabihin, magbabayad ako ng ganun. Diba? So, kung mayor's permit, ang laki. Anyway, so yun. Ang next natin ay BIR and DTI registration. So ito, hindi ko to in-apply nung pagka-open ko ng physical store. So hindi naman siya naging additional expense sa akin. Kasi nung pagka-online ko pa lang, pagka-bukas ko pa lang ng online store ko, nag-register na ako nito. So parang dati-dati ko pa to meron. 4,000 yung nagastos ko. So ayun lang guys, parang pag sa business naman, hindi naman siya one day na kailangan ito na agad yung mga gastusin mo, 'di ba? So hindi yan siya nangyayari ng isang araw lang. Unti-untiin, ganyan. So, BIR and DTI, nagastos ko noon 4K, estimated 4K. 2,500 dun sa official receipt. Ito yung parang binibigay natin sa mga customer. Although, gift shop ako, di ba? Normally, wala namang manghihingi ng resibo kapag bumibili sila ng regalo. Pero required siya. Required natin magkaroon ng official receipt kapag BIR and DTI registered tayo. Kasi nga, di ba, pag may makikita kayo sa mga businesses, may nakalagay doon na, this business, nagbibigay ng resibo. So, paano yun mag-a-apply kung wala kang resibo? Kaya required talaga. Kahit anong business mo, kailangan mo mag-ganon. Kaya kahit na ayoko, kahit na ang mahal-mahal nung time na yun, ayoko. Pero wala akong gagawin yung requirements. So, yeah, 2,500 yun. Pero ito, 10 books na to. So, ang dami ng nun, like, isang taon mo nang gagamitin or more. Sa akin yan, tagal na, parang 2 taon na yun. Hindi ko pa rin naubos. So, DTI, name registration, 530 yung nagastos ko. Ito, iba-ibang scope to. Name registration. So, ibig sabihin, kung hanggang saan mo siya pagmamay-ari yung pangalan ng business mo. For example, in my case, Made with Liana, kinuha ko yung hanggang city lang. So, hanggang Caloocan City, pagmamay-ari ko yung name na Made with Liana. Bawal yung gamitin ng kung sino man na nakatira dito sa Caloocan City. Pero kung Quezon City ka, tapos gagamitin mo Made with Liana, pwede kasi nga, hanggang Caloocan City lang naman yung ni-register ko. Pero, once i-avail ko yung national,
So, buong Pilipinas, pagmamayari ko na yung Made with Liana. So, yun, ganun lang siya. May mga nagtatanong kasi, paano po pag magtitinda ako sa Shopee and TikTok, kailangan po ba national na? Hindi naman. Pwede naman yung hanggang city ka lang or barangay ka lang. Kasi nga, name lang naman yun eh. 'Di ba? Although yun nga lang, may risk talaga na magagamit yung pangalan mo sa ibang lugar. So, if gusto mo talagang sayo na yun, so get mo na yung national or regional. So, yun nga lang, tumataas yung fees. Pero ito, 5 years naman na to guys. So, buong 5 years, sa'yo na yung pangalan na yun. Okay? Plus 30 pala kasi yun yung documentation stamp. Pagkatapos ng DTI name registration, kailangan ng books of account dun sa BIR. Doon mo ilalagay yung mga transactions sa business mo, kaya kailangan din yun. Minsan, 2 libro, 1 libro, pero sa akin, ang pinaregister ko ay 4 na libro. If you want more details about that, meron akong video, watch nyo na lang yun kung interested kayo. So yan, 200 yung naggastos ko doon sa National Bookstore. Then, 100 sa documentary stamp. Hindi ko na matandaan kung ilan yung documentary stamp na nagamit ko. Basta alam kong more than 2 yun. Kung ano-ano kasing mga documents yung kailangan may documentary stamp. Tapos, 500 plus nagamit ko sa transportation kasi multiple visit ako. Siyempre, gusto ko na isang puntahan lang pero may pagka manghirap din kasi na lalo na sa sa government natin minsan, 'di ba? May mga susungit, minsan papabalik-balikin ka talaga kahit na kaya naman ng isang puntahan. So sa akin, parang nakatatlo ata akong punta ng BIR. Kaya malaki-laki din yung nagastos ko sa transportation. So overall, ang nagastos ko ay estimated 4K. And then, basic needs para makapag-open ng physical store, like if mag-open tayo literal now, 32,588. Dito yan sa Caloocan City. So paano yun na-compute? So umpisa yung rent, yung talaga pinaka-importante. 3 months, kasi yun yung madalas rules para makapag-avail ka ng isang location. Pambayad mo sa electricity tsaka sa water, so yun yung 360, 197, and then 1K for transportation mo if balikan ka, or if nakatira ka, dun ka na mismo sa store mo titira, di wala kang 1K. And then 2K for your food, mag-grocery ka na lang, ganyan. 449 for load. So, itong load ko, lang to mobile load. Hindi na ako nagwa-wifi kasi ako lang naman mag-isa. Tipid-tipid na lang. Kasi nga, ang goal naman natin dito ay mag-work, hindi naman manood, di ba? Parinig ka sa sarili yun kasi madalas ako manood. Okay. So, yun. 32,588. Pero yun nga guys, hindi nyo to kailangan isang bagsakan lang. Kasi sa akin, isang taon din akong nag-online lang, online business na. So, di ba kasi una kong location, yung main road, which is 10K yung pera ko doon. Ay, 10K yung renta. So, 30K yung kailangan kong ibigay. Kasi yung saktong pera ko lang, 30K. So, paano na yung mga construction, di ba? Kasi syempre, gagastos ka pa rin talaga. Like signage, yung metal na lagay ng bulaklak. So, sabi ko, pinakaisapan ko talaga yung landlord. Sabi ko, pwede po bang 20K muna ibibigay ko ngayon. Tapos, sa next month na lang yung 10K. Ay, buti pumayag siya. So, nangyari, yung 10K, yun yung pinanggastos namin pampagawa ng kung ano-ano. Tapos, 20K yung, para lang ma-reserve ka na yung spot. Kasi nga, lalo na kapag main road talaga, ang bilis lang yan. Ang bilis lang yan makuha. So, yun yung nangyari. Can you afford to open a physical store? And how can you afford it? So, ang answer ko dyan, check mo yung monthly transactions mo kung kaya na ba niyang bayadan yung basic needs na binigay ko yung 30K plus. I-add mo yung renta, yung ilaw, tubig, transportation mo, yung food mo. I-add mo yung 5 na yon. Tapos kung kaya na ng revenue mo kada month, ngayon di ba, online store ka for example. Tapos kumikita ka ng 30K. Tapos in-add mo yung mga expenses na sinabi ko yung 5, parang 25K. So ibig sabihin, kaya-kaya mo na. Sabihin natin 0 yung walang bumili sa physical store mo muna. So, kaya mo pa rin i-sustain kasi nga mayroon kang monthly revenue na 30K. So, gets? So, yun yung naging, decisioning factor ko na, kaya ko na mag-physical store. So, yun. So, paano natin yun ma-afford?
So, dapat marami tayong income stream, hindi lang online store. So, kaya ginagawa ko, diba, nagkaroon ako ng cafe partner. So, yun yung, yun yung parang naging big help ko to really afford yung physical store. Kasi hindi talaga kaya kung physical store lang yung aasahan mo. Hala, parang ang dangerous nun. Parang, diba, babalik ka lang sa online store kapag hindi siya, kasi nga, lalo na sa sa product line ko, seasonal products sila. So, hindi ko maaasahan na every month, ganito yung magiging sales ko kasi nga, iba-iba naman talaga. So, dapat madami tayong baskets na pinagkukuhaan ng revenue natin. So, should you do it? Should you open your physical store? So, ang answer ko dyan is, may masosolve bang issue yung pag-open mo ng physical store? May benefit ba siya sa'yo? Baka kasi mangyari, magkaroon ka lang ng another problem, magkaroon ka lang ng another stress. So, if yun yung reason, yung magkakaroon ka lang ng stress, so wag mo muna siyang i-go. Mag-ipon ka muna, like, padamihin mo muna yung income streams mo. But, if ang answer is yes, may masosolve yung physical store at mas madami yung benefits side, so i-go mo siya. For example, sa akin, ang issue na gusto kong i-solve dati is yung location, yung delivery, dahil wala kaming address sa bahay. So, ibig sabihin, kapag may order sa akin, pupunta pa ako sa malayo, kasi looban, kasi hindi kasya yung yung tricycle, ang pinakakasya lang ay motor, kasi hindi pa nila mahanap yung bahay namin. Kasi very squatter, ganyan. So, ang mangyari nga, akit ako dun sa malayong kalsada, tapos dun kami mag-meet up nung driver. So, 30 minutes ang nagagamit ko pag di-deliver lang. So, imbis na nagagamit ko yung 30 minutes na yun sa pagka-craft ng flowers, hindi. Patigil-tigil ako kasi kailangan kong deliver. Minsan pa, di ba, syempre may mga customer na umu-order gabi. So, akit pa ako sa taas. So, yun yung another problem ko. Tapos, number 2 problem ko yung legitimacy. Kunyari, magpapagawa ng malibok parang hindi sila ma-secure ba? Kasi nga maliban nila mamaya, bigla ko na silang i-block pagkabigyan nila ng pera, di ba? Unlike kapag may physical store ka, tiwala yung tao na nandyan lang yun siya. Kasi may store siya, iba? Kayang-kaya nila akong balikan. So, ano pa ba yung mga gusto kong isolve nun? Yung yung lagayan ng storage, kasi maliit lang naman yung kwarto ko. So, hindi ako makagawa ng maramihang stocks kasi hindi nakasya. Lalo na hindi naman maliit yung ibang bookcase. Tapos naalikabukan pa, ayun. So, ganun. May mga nasosolve siyang problema. Kaya ako din ginaw. Tapos, mas mataas na yung advantage niya kaysa sa disadvantage. Tapos, ayun pa, pwede na ako mag-video ng ganito kasi free na ako. Nahihiya kasi ako, parang kahit na ganito ako na iniisip na iba na makapal mukha ako, hindi, mahihiya din naman ako. So, nahihiya ako magkuda-kuda sa bahay, mag-ingay. Tapos, alam mo yun, para din professional ka tignan na ito, ipapasok ko ng ganitong oras, uwi ako ng ganitong oras, tapos mas nabibuild ko na yung habit ko na gagising ako ng ganito. Kasi dati, nung online lang ako, tapos nasabay lang akong gumagawa. Parang gigising ako kung kailan ko trip, tutulog ako kung kailan ko trip. Unlike ngayon na may physical store ako, kailangan talaga 9 a.m. open na ako. So, gigising ako ng mga 6 or 7. So, yun. Parang ang productive ko na. Yan yung mga na-solve kong problema. If I had to spend money again, what are the things I'd happily pay for a physical store? Number 1, better signage. Iba din kasing effect kapag meron kang professionally made na signage. Yung tipong kahit gabi, nag-work for you yung signage mo kasi yung mga dumadaan, makikita pa rin nila yon. So, yun yung parang goal ko. So, if meron akong money, yun yung, like, may spotlight. So, hindi naman kailangan yung umiilaw talaga. Basta yung may spotlight, tas, basta yung maganda siya tignan kahit na gabi. Yes. So, yeah, better signage. So, number 2, good shelves. Yung mga lagay ng products or mga ganito, kaya yung bakal. So, yun yung talagang pag-i-investan ko yun. Kasi iba din talaga yung itsura kapag may ganito ka. Parang, ang aesthetic. Tapos, na-elevate yung products mo. Unlike kasi, diba, kung parang karton-karton lang. Or, alam mo yun. Tapos, iba-iba pa. Kaya yung plastic, kasi iba-iba pa yung kulay. So, number 3, yung human-sized product display. Talaga, gusto ko, dati pa talaga, gusto ko na yung may ganun. Tapos hindi ko lang siya nagagawa kasi busy ko or like, ewan ko ba, ang dami kong distractions dati. So ngayon I'm happy na nagawa ko na yung
big size na ano ko, human size. Ay parang isang tingin lang nila, guess na nila agad kung ano yung business ko. And then better lighting kasi for me as a customer, parang naiengganyo akong pumasok sa isang physical store kapag ang liwa-liwanag, ang aliwalas, parang feeling ko inaakit ako. Ganon. Sa mga kanyari, karinderya, pag ang linis, ang aliwalas. Parang kahit feeling ko mahal siya, pero ang ganda niya eh. Sige, papasok ako, bibili ako, kakain ako doon. Parang ganon. So, yun yung ini-aim ko sa business ko, maging aliwalas siya. Kaya better lighting. What nobody told me about physical store dati. So, yun nga, rent is not our biggest enemy. It's vacancy. Kung wala tayong malagay, kung walang dumadating, walang pumapasok sa store natin, talagang nakabukangkang lang yung bukangkang. Kung nakabakante lang yung store mo. So, kaya talaga, lalo na dun sa dati kong store na 10K, tapos wala talaga, nahihiya na ako sa mga dumadaan, sa mga nag-walking kasi wala na akong ma-display talaga. Dahil gumagawa pa lang ako, tapos saya-saya ako, may nagawa ko, tapos mamaya may dadating na naman. Masaya siya kasi nga ang dami mong bibili. Kaso, yung product ko, wala na akong ma-display. So parang binibit ko pa yung sarili ko para nai-inspire. Kasi tagal talaga gumawa. Wala tayong magagawa. Matagal talaga gawin yung handmade flowers. So, ano gagawin ko, diba? Kaya yun, lumipat ako sa medyo mura-mura at medyo quiet, pero madami pa rin tao. So, win-win pa din, diba? And ayun. Number 2, you don't need everything on day 1. Kanina ko pa ito sinasabi. Kasi parang dati talaga misconception ko, kailangan ganito may amount na akong ganyan, 50K para makapag-start. Hindi. Basta may pambayad ka lang renta, tapos may extra ka lang onte. Work mo na lang, sipagan mo na lang. Just show up. Yeah, diba? And work on what you have right now. Yes. Alam mo yun, gawin mo siyang inspiration para maging masipag ka pabayad sa next na mga gastusin. Ayan. Number 3, a physical store is not guaranteed sales. Just like I'm telling Karnina. Hindi siya sigurado na porket madaming tao, bibili na agad yan yung ganyan. May 10K, 15K, 20K, 30K sales ka na agad. Hindi, wag mo siyang isahan. Ano lang siya, gawin mo lang siyang bonus. Well, ano lang siya, kumbaga, lalo na pag mga 3 months, testing era pa lang tayo. Testing era. We are just testing the market yet. Kung mag-work siya. Kaya, ayun. So, wag mo muna siyang talagang expect na dapat mag-ROI ka na agad. Hindi pa. Sinasabi ko na yan agad sa inyo. Meron talagang months na so slow baka pag-umpisa. Kasi hindi ko pa naman nila kilala eh. 'Di ba? Parang kumbaga dinadaanan ka pa lang nila. I-register pa lang nila sa utak nila na may ganung business na doon. So, yun. Okay naman, minsan naman, may ganito pang nangyari. Pagka-umpisang bukas, kapag ka first month, sobrang daming bumibili. Kasi parang, bago yun, ganyan-ganyan po tayong mga tao. Tapos biglang, wala na. Tapos ang mangyari iba, mag-hire na ako ng ganitong employee, bibili na ako ng mga ganito kasi ang lakas. Pero biglang next month pala mahina. So, again, 3 months, testing pa lang. Testing era pa lang tayo. Huwag ka munang gumawa ng kung ano-anong big decisions. So, number 4, slow month is normal. It's not a sign of stopping or closing down. So, pag mabagal, okay lang yan. Ganyan talaga ang buhay. So, gawin mong inspiration yun to work hard, to think about new pakulo sa business mo or kung may bago kang gawing, dati kunyari wala ka pang cafe partner, so maghanap-hanap ka na, mag-research ka na paano magkaroon ng another income stream. So, ganyan. Yun siya. Ayun nga, kung gagaya sa akin sa handmade flowers, so while mabagal ang benta, gawa. Kapag season na ng flowers, o di, ang dami mong mabibenta kasi dami mong products. So yun. Dati kasi parang ginagawa ko pag slow products, slow din ako. Which is, kapag high na yung demand, wala na akong mabenta kasi hindi ako gumawa ng slow season. Sorry, ang bilis ko magsalita kasi nakita ko red bar na yung camera. So that's all naman pala. Anyways, sana may natutunan kayo at may napulot kayong aral sa video na to because yun naman talaga ang goal ko sa every video of mine to give a shortcut sa mga Filipino small entrepreneurs. Yung mga nag-i-start pa lang, nagplano pa lang, mag-open ng physical store nila kung ano ka man. Ayan, thank you for watching this video. I'm tired na pangatlong video ko na to today. Pero,
Go, go, go. And thank you so much for watching this video. I'll see you on my next one. Sa next video ko pala, mag-tutorial ako kung paano mag-wrap ng flower bouquet na round. Pakita ko sa inyo. Ayan, ito siya. So, if interested kayo, or like kung nasa flower business din kayo, kaya naman may re-regaluhan lang kayong loved ones. So, ayan, perfect siya, diba? Ang dali lang nito gawin. Almost 2 wrapper lang yung nagamit ko. Yes! So, yun lang. Kung interested kayo, look at my next video. Bye!